Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Okay, no? Ako ba'y Brother Erwin, ako ba'y naririnig sa likod? Hindi gaano. Ilang? Huwag mong kalilimutan, baka magbanggit ako ng numero. Itaya mo yan. Ano day yan? Long time no see. So, puro mga kabataan ang naririto. Kasing edad ko. So, ipagpatuloy po natin ang ating pagninilay. Tayo nasa ordinary season. No, ito yung mahabang panahon ng simbahan. Tapos na ang ating mga major feasts sa ating church, no? At seasons tulad ng Advent, Christmas, Lent, Easter. Tayo nasa mahabang ordinary season. Ang kulay simbahan ay green. Napakahaba nito, 33 weeks, 33 linggo. Tayo nasa ika-19 na linggo pa lang. No? At bakit mahaba ang karaniwang panahon? Siguro ang turo ng ating simbahan, lalo nating makilala, lalo nating madama, lalong magkaroon ng bisa sa ating buhay ang Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Tulad nating mga kabataan na naririto, no? Mga 18 to 35. Sino ba dito ang 18 to 35? Taas nga kamay. Nabuti hindi nagtaas si Erwin. Dating 35. Ayan, okay, no? So, mahalaga yan, no? Na sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight, no? Ang ating pananampalataya ay hindi isang pananampalatayang pribado. Our faith is not a private devotion na ginagawa mo na lang ng personal at pribado. Our faith is a public religion, no? Si Kristo ay nagpunta upang baguhin ang mundo, to transform the world. Yan ang plano ng Panginoon. Christification of the world. No? Baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang katawan at dugo. The bread of life na nagbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiya. No? Kaya't napakahalaga na ang ating pang-araw-araw na buhay ay nakaugat kay Kristo sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng buhay na ganap at kasiyasiya. Do you believe that? Amen? Kaya ngayon, pinagninilayan natin ang bread of life, the Eucharist. Bilang mga Katoliko, mahalaga sa atin ang Eucharistia. Ito ang tinapay ng buhay para tayo lumakas, gumaling, magtagumpay sa mundo, maligtas sa masamang espiritu. No? Tayo ay napakahalagang tumatanggap ng katawan ni Kristo. At hindi lang sa pagtanggap ng katawan ni Kristo, dapat isabuhay natin pang-araw-araw na buhay ang pagiging spirit-led. No? Kaya't sa mundo ngayon, ang napansin natin, napakahalaga ng spirit-led leadership. Yung mga namumuno, sabi daw nila, wala nang naniniwala sa mga namumuno sapagkat maraming namumuno ay corrupt, maraming namumuno incompetent, maraming namumuno pera lang ang nasa isip. No? Kaya tingnan nyo yung mundo, magulo. Sa Pilipinas, magulo sapagkat hindi nagkakasundo ang ating mga leaders. Pero mahalaga ang leadership. No? Mahalaga yan sa plano ng Panginoon. Ang Panginoon, kapag may crisis, nagpapadala ng mga leaders, servant leaders. Ang tawag niyan servant, spirit-led leaders. No? Spirit-led leaders. Mga leader na siyang ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya allow me to share with you some characteristic of spiritual leadership. No? Mahalaga yan. Sapagkat pag ikaw daw ay leader, meron kang power, authority, pero ang pinakamahalaga sa leader, meron kang influence. Sabihin nyo nga, influence. One more time, influence. Ayan, no? Meron kang influensya. Kaya bilang mga kabataan, mahalaga yan. Do you have influence? No? Sapagkat hindi ka magtatagumpay pag wala kang influence. No? Yan, no? Kahit may authority ka, kahit meron kang power, pag wala kang influence, hindi mo magagabayan, walang susunod sa iyo. Kaya mahalaga yung spirit-led leadership. No, paano ka makaroon ng influence as spirit-led leader? Ikaw ay isang leader na ginagabayan ng Espiritu ng Panginoon. Mahalaga yung number 1, meron kang competence. Sabi nyo nga, competence. Yan, no? Mahalaga yan. Bilang mga leader, no, hindi tayo humihintong mag-aral. Lifelong learning. We keep on learning. Unlearning, relearning. Palagi tayong nag-aaral. Di ba sabi sa Matthew 5, be perfect, for your Father is perfect. Perfect ka na ba? Hindi ka pa perfect. Perfect ka na ba? Hindi pa. Kayong tatlo. Perfect na ba kayo? Hindi pa. Oh, pero gusto ni Lord, be perfect. Sabi sa Matthew 5, you have to be perfect. Ano man ang iyong career,
ano man ang iyong charisma, ano man ang iyong talent, God wants you to be perfect. Sabi ng Panginoon. Kaya as Spirit-led leaders, you have to try to be perfect. Kaya keep on learning. Keep on unlearning. Keep on relearning in order to be perfect because God wants you to be perfect. Amen? No? Sabi nga, no, be perfect for your Father is perfect. Kaya patuloy tayo. Ating tinatasahan ang ating mga skills, no? Ang ating mga talents, ang ating charisms, no? Para tayo lalong gumaling bilang isang leader, gumaling bilang isang manager, gumaling bilang isang CEO, gumaling bilang isang entrepreneur, no? Because God wants you to be perfect, for God is perfect. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, no? And so this is the first characteristic of Spirit-led leadership. You keep on developing your competence, no? Hindi ka humihinto, di ba? Lifelong learning, no? To improve your competence because God wants you to be perfect. Number 2, mahalaga daw, bilang mga spiritual leaders, meron tayong courage and confidence. Sabi niyo nga, courage and confidence. Ayan, no? Sabi nila courage with confidence. Sabi naman ng iba, confidence with courage. Hindi ka magkakaroon ng impluwensya pag takot ka. Hindi ka magiging leader kapag inuunahan ka ng takot. Kailangan meron kang courage, no? Diba? Diba sabi sa second letter to Timothy, Timothy 1:7, God did not give you a spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng spirito ng takot. God gave us a spirit of power, love, and self-control. Diba? Kaya hindi tayo natatakot. Kaya hindi ka magiging leader kapag takot ka. Ayaw mag-take ng risko. Ayan, no? Tulad ni Tita Del, no? Itong ating St. Peter's death care expert, no? Bilang negosyante, you have to take your risk. You need courage, no? And confidence as a leader. Walang susunod sa iyo pag wala silang maramdaman na courage and confidence sa iyo, no? Kaya kailangan natin ng spiritual power. Humingi tayo ng kapangyarihan sa Panginoon. Sabi nga ni St. Paul sa yung paborito ko palagi, pag may tumatawag sa akin, pag may nagte-text sa akin, natatakot, na dadalawang isip, walang self-confidence, palagi kong tinetext sa kanila yung Philippians 4:13. Philippians 4:13. Yan din yung nilagay ni Stephen Curry sa kanyang rubber shoes. Sino naglalaro ng basketball dito? Taas ang kamay. Basketball. Brother, basketball ka ba? Kilala mo ba sa Stephen Curry? Nagsushoot ng 3 points. Nilagay ba naman niya dun sa kanyang rubber shoes? Philippians 4:13. Dapat daw kukunin siya ng Adidas Kaya lang ayaw ng Adidas, sinusulatan yung rubber shoes. Kaya ang ginawa niya, nagpunta siya dun sa Under Armour. Kasi yung Under Armour, pumayag, sulatan niya yung rubber shoes. Ano nilagay sa rubber shoes? Philippians 4:13. Ano nakalagay sa Philippians 4:13? I can do anything through Him who strengthens me. I can do anything through Him who strengthens me. Ang tindi ng kanyang courage and confidence. No? Sapagkat naniniwala siya, nasa kanya ang Panginoon. Amen? Okay, sulat mo rin yan, brother, sa sapatos mo. Philippians 4:13. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, okay? Third, para tayo maging spiritual leader na may influence, no? Kailangan natin magaling tayo sa communications. Kailangan magaling kayo sa communications, no? Magaling ka magsalita. Well, sabi nila, magaling ka daw in writing and in speaking, no? Kahit ka magaling, kahit ka competent, tandaan niyo kahit merong matapang ka, brother, huwag mo kalimutan, kung hindi ka naman magsalita. Hindi ka naman magsalita. Hindi mo mabahagi yung gusto mong sabihin, wala rin susunod sa iyo. No, wala ka rin, no? Kaya si Kristo, pag binabasa niyo buhay ni Kristo, mahilig siya magkwento ng mga parables. Di ba? Maraming parables si Kristo, di ba? Parables. Magaling siya mag-communicate. Si Christ is a perfect communicator. Magaling siya magsalita. Kaya kung gusto niyo magtagumpay as a leader, a spiritual leader, kailangan magaling ka in reading and speaking and writing. You have to develop that. Speaking and writing. Wala akong nakitang nagtagumpay na hindi magaling magsulat o magaling magsalita. Amen?
Yan, no? Kaya kayo, mga kabataan ba, bata pa kayo eh. Siguro marami kang ambisyon sa buhay. Pero hindi ka magtatagumpay. Hindi ka magaling magsalita. Hindi ka magaling magsulat. Bakit? You have to communicate eh. You have to communicate, no? Leaders are great communicators. Mga santo, Saint Paul, di ba? Great communicators. You have to know how to communicate, di ba? Nakalagay ba sa Biblia yan? Yes, no? Nakalagay sa Biblia yan, di ba? Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 27, no? You have to inspire people. You have to build up people, di ba? Mahalaga ito yung sinasabi natin. In every occasion, mahalaga yung sinasabi natin to build up people around you, no? So that the grace of God may be given to them by your words. Sa pamamagitan ng salita mo, ma-inspire sila sa grasya ng Diyos, no? Sabi Ephesians 4:29. Huwag kalilimutan yan, ha? You have to be good in speaking. So that in every occasion, ba? In every occasion. Para daw pag ikaw ay nagsalita ng maganda, ma-inspire ang mga tao at mabiyayaan ang mga tao sa iyong pananalita. No? Kaya mahalaga yun, you have to be a good communicator. Very important yan. Sa Biblia, number 1 yan. Kita, meron nga tayong Biblia. God communicates to us. Meron tayong preaching of the Word. The church communicates to us by the power of the Word. Di ba? Kasi yung word, yung salita, huwag nyo kalilimutan ng salita, is not only descriptive. Ang salita is creative. Ulitin ko ha. Words are not only descriptive. Words are creative. Very powerful ang words. Nung panahon ng Hapon, panahon ba ni Erwin yan? Hindi, ano? Panahon ni Tita Del, no? 1940, nung lumusob ang Hapon dito, at natalo ang Pilipino at mga Amerikano, ano sabi ni MacArthur? Nang nagbigay ng pag-asa sa mga Pilipino. Ano sabi ni MacArthur? I shall return. Yun ang nagbigay ng pag-asa. Di ba? Words are powerful. Huwag niyo kalilimutan yan, ha? Words are not only descriptive, words can be powerful. Tulad sa Biblia, sinabi ng Panginoon, let there be light. In Genesis, let there be light. Aba, nagkaroon ng light. O, di ba? O, sabi ni Kristo, di ba? This is my body. This is my blood. No? Which will be given unto you. Yung tinapay at alak, nagiging katawan at dugo ni Kristo. Huwag niyo kalilimutan, ang salita, makapangyarihan yan. Ang salita, makapangyarihan. No. Di ba naglalaro ka ng basketball, brother? O, sa basketball court, sabi ng referee, foul! Kailangan huminto ka. Pag hindi ka huminto, paalisin ka ng referee. Foul ka. O yan, foul ka. You know the power of the word. Kaya mahalaga tayo, you have to be great in communication. Amen? So tatlo na, no? Sabi ko sa inyo, in order to become a spirit-led leader with influence and power, kailangan ka competent. Be perfect. Number 2, ano sabi ko? Kailangan ikaw, merong courage and confidence. Meron kang courage. Walang susunod sa iyo. Pag takot ka, pag wala kang kumpiyansa sa sarili mo, walang susunod sa iyo. Pangatlo, kailangan magaling ka mag-communicate. Pang-apat, hello, mga kabataan. Importante ito. Sabi sa Biblia, you have to be consistent. Sabihin nyo, consistent. Yan. Mahalaga yan. Sa isang leader, sa isang kabataan, no? Kung gusto mong ikaw ay magtagumpay sa buhay, kung gusto nyong mamuno, you have to be consistent. Kasi pag yung papagubago ka ng isip, naala yan. Hindi ka susundin. No? Hindi mapakali. Ano ba yun? Papagubago yung isip mo, paiba-iba yung plano mo. Walang susunod sa'yo pag wala kang consistency. Diba sabi sa Biblia? Sabi sa Matthew 12:34. When you say yes, mean yes. When you say no, you mean no. Hindi pwede yes or no. Ano ko ba? Yes or no? Yan. You have to be consistent. Consistent. Kaya sabi nga ni Lord you cannot serve you cannot serve both God and Mammon. Kailan mamili ka? No? Sino gusto mo sundin? Ang Diyos o ang pera? You have to be consistent. Pag na kay Lord tayo, you have to be consistent sa ating ginagawa. At yung consistency ay hindi yan nakikita sa mga malalaking gawain o malalaking karanasan. Ito ay nade-develop sa mga maliliit na ginagawa mo araw-araw.
sa mga maliliit na ginagawa natin araw-araw. Diyan nakikita ang consistency natin. Sabi nga ng isang American Admiral, sabi niya, kung gusto mong magtagumpay sa buhay, ang una mong gagawin, pagising mo sa umaga, ayusin mo, tinulugan mo. Ang galing, ha? Ang daming 7 million ang hits nung kanyang talk. If you want to be successful, the first thing that you do when you wake up, you fix your bed. Fix your bed. Ayan, no? Para daw, pagising mo, may ginawa ka ng tama. May ginawa ka ng tama. Para pag yung araw mo, yung buong araw mo, pumalpak yung buong araw mo, at least pag uwi mo, maayos yung kama mo. Ayan, no? Fix your bed. Sino rito, pagising niya, inaayos niya yung kama niya. Taas nga kamay. Ayan, diba? Fix your bed. Galing, ha? Ng isang leader, isang admiral yan, ha? Si Admiral Graven, no? The first thing that you do, you fix your bed. Kaya natutuhan ko sa kanya yun eh. Kaya pagising ko, naayos ko yung kama ko. Ayan, no? Hindi mo nahintay, ayusin ng nanay mo o ng kapatid mo. Ayusin mo yung hinigaan mo. Di ba, no? Yung mga maliliit na bagay, tandaan nyo yan, ha? Yung maliliit na bagay, very important yan na ginagawa natin. Maliliit na bagay. Yung routine mo. Pagising mo sa umaga, nagdadasal ka. Yan, maliliit na bagay. Paano mo malalaman na ikaw ay isang makadiyos na tao? Dahil nagsisimba ka ng tuwing linggo? Hindi. Araw-araw. Dadasal ka. Araw-araw. Nagbabasa ka ng Biblia. Araw-araw. Nakikinig ka sa Diyos. Diyan mo lalaman na ikaw ay makadiyos. Amen? No? Consistent. Consistent ka sa ginagawa mo araw-araw. Diyan nakikita ang iyong leadership and commitment. At number 5, huling-huli, ano yung number 1? Competence. Number 2, courage and confidence. Number 3, communication. Number 4, consistency. Parang choir, no? Kailangan consistent ka kumakanta. Ayan, no? At number 5, huwag niyo kalimutan, para tayo maging spirit-led, ano yung number 5? Character. Pakisabi nga, character. One more time, character. Kasi baliwala yung 4 pag wala ka nung panghuli. Kahit ka competent, kahit ka confident, kahit ka magaling sa communication, kahit ka, ano yung pang-4, consistent, pero hindi naman maganda ugali mo. Hindi naman maganda yung pagkatao mo. Amen? Hindi maganda ang attitude mo. Di ba? Hindi ka rin magtatagumpay. Tandaan nyo yan, ha? At the end of the day, mahalaga yung moral compass mo. Moral compass ang tawag dyan. Yung true north, no? Di ba, sabi nga palagi sinasabi ni Tita Del sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God, His way of righteousness. Sabi nyo nga, righteousness. Ayan. Tuwid ang iyong pamumuhay. Tuwid ang iyong pag-uugali. Tuwid ang iyong pagkatao. Magtatagumpay ka. Pag ikaw ay hindi tuwid, corrupt, di ba? Tamad, di ba? Masama ugali mo, baliwala lahat ng competence, communications, courage, consistency, baliwala lahat yan kapag hindi maganda ugali mo. Kaya nga, sabi nga sa second reading, no? We have to grow in love, no? Forgiveness, di ba? And generosity in order to be spirit-led. Mahalaga yung huling-huling yan. Naalala ko yung sinabi ni Abraham Lincoln, no? Pag ikaw ay para daw magtagumpay, sabi ni Abraham Lincoln is one of the best president of the United States, if not the best president. Sabi niya, meron ka daw competency, pwede kang magtagumpay sa taas. Kung magaling ka, pwede kang umakyat sa rurok ng tagumpay. Pero para manatili doon, para manatili sa taas, you need character. You need character. In order to maintain your leadership, you need character. No? At yan ang pinakamahalaga, bandang huli, ang iyong pagkatao. Ako bilang isang leader sa simbahan, NGO at saka cooperative, yan ang unang hinahanap ko sa mga kasama ko. No, hindi yung magaling. Hinahanap ko, ugali. Maganda ugali. Yun, no? Kaya let us go to the Lord. No? Humingi tayo ng grasya sa Panginoon that we have to be spirit-led. Makita sa atin si Kristo upang tayo ay magtagumpay bilang isang spiritual leader, servant ng Panginoon sa bagong panahon.
God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.